At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, isang buwan na ang nakalipas nang mawala ang flight MH370 ng Malaysian Airlines. Wala pa ring palatandaan para matunto ng naturang passenger airline. At mga African homosexuals naman humihingi ng asylum sa Amerika kasunod ng pagsasabatas ng parusang bitay para sa mga baklang Africans. Yan ang mga globalita ni Edwin Eusebio. Nasa halos 200 mga barko at eroplano na ang naglibot sa may 600 kilometrong lawak ng Indian Ocean gamit ang mga makabagong sound equipment. Subalit, wala nang masagap na tunog ang mga ito na posibleng mula sa black ng Malaysian airliner. Magugunit ang unang na-detect noong linggo ang tunog sa may 1,600 km ng Northwest Perth City ng Australia na may lalim na 4.5 kilometro. Unang inihag ng hepe ng search team na si Marshall Houston na ang signals na tumagal ng may 2 oras, 20 minutos at 13 minuto ang pinaka-inaasahang lead sa paghahanap sa Flight 370 ng Malaysian Airlines, subalit naglaho naman ito. Bunsod dito, nagrereklamo na rin ang mga pamilya ng mga pasahero ng Flight 370 sa kawalan nila ng transparency ng Malaysian authorities at mga naunang maling lead sa ginawang paghahanap. Nawala ang Boeing jetliner noong March 8, lula ng 239 na mga pasahero mula Kuala Lumpur patungo sana sa Beijing, China. Dumarami ngayon mga African gays ang humihingi ng asylum sa Estados Unidos. Ito ay dahil sa krimen ang itinuturing ngayon ang homosexuality o kabaklaan sa 38 mga bansa sa Afrika. At ang bagong batas na ito sa Nigeria at Uganda ay nagpatindi pa ng parusa sa mga nakikipagrelasyong mga bakla. Munsod nito, maraming mga bakla at transgender African ang humihingi ng tulong sa tulad ni Jocelyn Dyer, isang abogado ng Rights First. Bitay na ang parusa sa homosexuality sa 4 na mga bansa sa Afrika. Bukod pa rito, ang pagmamalupit sa mga transgenders. Wala pang reaksyon ng Estados Unidos sa pakikiusap na rito ng mga African gays and transgenders. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.